So ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagkikwento nito. Hindi mga apostol, kundi ang ating Panginoong Kristo mismo. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Sobrang buod na, no? Parang walang masyadong detalye. Parang wala man lang, di ba nagkasagutan muna, di ba muna na, no? Agad nung nag-request yung pinaghatian. Kumbaga, pwede nating lagyan in between yung story. Kasi sobrang hahaba nga naman na yung kwento kapag dilagyan mo lahat ng detalye. Pero makikita natin doon na nirespeto ng magulang yung decision ng anak. Kumbaga, in short, hinayaan niya. Hindi ka pwede, dito ka lang. Maghinayaan niya. At binigay pa kanya yung money niya sa kanyang anak. Okay? Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. So, pinakonvert niya sa pera. Yung mga lupa siguro, mga hayop, no? Binenta niya yun para maging cash. Para hindi naman niya madadala yung mga mga lupa sa pupuntahan niya. So, pinakonvert niya yun sa cash, no? Nilistay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Dito pala makikita natin, may mali na talaga sa puso nitong anak. Sana walang nagnegosyo. Kumbaga, agad paglulustay. Kumbaga, walang mabuti man lang sa mga plano niya. As in, sa simula't simula, mayroon ng dinidemonyo na siya. No? Kumbaga, naging arrogante na siya, mapagmalaki at mayabang. At unang-una niyang ginawa, magpakasasa. Sabi, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Lahat lalabas din dito na yung kamangmangan nitong bunso. Kung pag-aralan natin, talagang kamangmangan yung ginagawa ng bata. Hindi tama. I mean, tapos anong gagawin mo? Nilustay mo yung pera. Hindi siya nag-iisip. Kumbaga, yung mga taong lumalayo sa Diyos, talagang kumikitid talaga sa totoo lang. Bumababaw ang katwiran natin sa buhay. Yun po ang totoo. Kapag nawala tayo sa presensya ng Panginoon, pag nawala tayo, kalimutan natin. Parang ang tagal na natin di kinakausap ang Diyos. Ano bang ang layo natin sa Kanya? Kumikitid ang katwiran natin. Sa totoo lang. Bumababa ang tingin natin, yung moral natin bumababa. Mabilis tayong mahila ng mundo. Mabilis tayong mahila ng gawang masama. Yun po ang totoo. Kapag wala ka sa proteksyon ng iyong ama, lahat ng kampon, no, ng kasamaan is kakainin talaga tayo. Kakainin talaga tayo. Hindi magdadalawang isip ang kasalanan, no, o ang si Satanas na silahin po tayo. Hindi siya magdadalawang isip. Trabaho niya yun. Trabaho ng Diablo, ni Satanas, na talagang sirain. Kasi di ba naparito magnanakaw para magnakaw, mangwasak, pumatay. So yan, ngunit naparito ang ating Panginoong Jesus para bigyan tayo ng buhay na sagana at ganap, no? So yun naman yung pangako ng Panginoon. Tuloy natin. So nang maubos na ito, kasi nilustay nga niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. So nagkandamalas-malas, naubos na, nagtagutom pa, parang siguro nag-El Nino or baka nagkaroon ng problem, baka may gera something, kaya pag kasi may gera, talagang nagkakaproblema sa pagkain. Shortage, kumbaga. Kasi walang komersyo eh. So basta nagkaroon daw ng tagutom, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Ayun. So, namasukan siya. At ito pa problema. Nung umalis yung anak, payapa siya, alam niyo ba yon? Kasi yung kapayapaan niya, saan nanggagaling? Sa pera. Okay? So, kaya malakas ang loob niya eh. Kasi yung peace, yung confidence siya, nakasandig siya sa pera. Pero nung nangyari lahat ng trahedya, dahil ng kasalanan niya at nagkaroon pa ng tagutom, unti-unti na siyang nababalisa. Unti-unti na siyang nanginginig siguro sa takot at
depression sa kanyang isip. Bakit? Wala na siyang sandigan. Wala na siyang masasandalang pera dahil naubos na. Wala na siyang masasandalan. Wala na siyang, walang araw na hindi payapa ang kanyang damdamin dahil wala na nga pinagmumula. Yung pinagmumula niya ng kapayapaan, wala. Tama? Kaya doon natin bantayan ang ating mga sarili. Na huwag nating isasaalang-alang sa anumang bagay o kahit sa tao yung kapayapaan. Kumbaga yun yung laban na kailangan nating maintindihan na hindi nakasaalang-alang sa presyo ng palay, hindi nakasaalang-alang sa kikitain ng aking tanim, ang kapayapaan ng aking puso. Higit na rin, hindi nananakot yun. Amen. Amen. Naranasan nyo na rin maghirap siguro. Naranasan nyo na rin magkaroon. Naranasan nyo na rin magkatamtaman. Pero buhay pa rin tayo. Amen? Pinatunayan ng Panginoon na sinusustain niya tayo. Yung Bible verse ng mga bata, nung mga nakarang gabi, binibigyan ko sila ng Bible verse sa Psalm 145 verse 9. The Lord is good to all. Kasi malilit lang na verse sa mga bata. The Lord is good to all. Diba? Diba sabi ng Panginoon, yung pag-ibig niya, pinapaulan niya sa mga mabubuti at masama. Ibig sabihin kahit masama, nakikinabang. Kumbaga yung kabutihan ng Diyos, binibigay niya sa lahat. Amen? So, tuloy tayo. So yun yung nangyari dahil naghihirap siya pero mahal nung bunso yung sarili niya. Bakit? Nung nagutom siya, naghanap siya ng makakain eh. Mahal pa rin niya yung sarili niya. Hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagano. Kaya di ba yung mga anak natin nagtatantrums. Hayaan mo kung ayaw niyo yung pagkain, huwag mong papakainin. Kaya di ba, yun yung epektibong paraan. Di ba, ayaw niya kainin yung huwag kang kakain. Tingnan mo, susunod. Hindi niya kaya tiisin yung gutom. So, hindi naman sa parang gusto nating magdusa ka anak. Hindi naman gano'n. Meron lang tayong gustong ituro. Di ba? May gusto lang tayo ipa-realize sa mga anak natin. So, tuloy. Namasukan siya, verse 15, sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi. At wait lang, para po sa kaalaman nyo, kung itong bunso na to is mga Hudyo. Kasi si Jesus ang nagtuturo. Siyempre yung sample niya is yung sarili niyang bayan ng Israel. At alam niyo sa Israel, pinakamarumi sa kanilang hayop, baboy. Kaya yung magtrabaho siya sa baboy, doble-dobling kahihiyan ang pasan-pasan niya. Baboy pa ang kapiling niya na siyang pinaka-tinuturing na marumi. Nung panahon na yon, no? O baka may mga napapanood kayo sa Facebook na yung baboy is pag in-scan sa microscope, may ukod, no? Kahit po manok meron, hindi lang po baboy. Lalo na kung yung baboy ay hindi na talaki ng maayos. Lutuin nyo lang po yun, mamamatay yung mga uod nun. Kaya huwag kayong kakain ng raw meat. Lalo na 'di ba sa yung mga Japanese kumakain ng mga isda na mga raw. Kapag yun may uod na bungay at baka doon sila dumami sa tiyan. Kaya hangga't maaari nilulutong mabuti, no? Ngayon, hindi na ho baboy ang nagpapasama ho sa tao. Noong pong nasa ilalim ho ng tipan ang mga Israelita, pag pinagbabawal, hindi lang baboy, lahat ng biyak ang paa, ganoon din may mga lamang dagat din na mga pinagbabawal. At hindi lang po pagkain, pati damit, pati maraming seremonya ang hindi pwedeng gawin. Amen? Kasi nga, doon ay yun yung panahon na yun yung
kaibahan. Gusto ng Diyos na yung kanyang yung bayan niya is kumbaga tawag dito, hindi nila ginagawa yung ginagawa ng mundo. Kumbaga sineperate niya ang bayan ng Israel. Amen. At yung piliin ka ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Kung maintindihan lang natin, ang Diyos ang pumili kahit na ano iutos ng Diyos, sige Lord. Di ba? Bawal po ba to? Sige Lord, okay lang, walang problema. Basta tawag dito, kami okay sa'yo. Kung naiintindihan lang natin gaano kahalaga ang makasundo mo ang Diyos. Tama? Meron ba kayo minsan na may nakaaway kayo asawa natin? O sige, nanumburi mo, sige, saliwang kayo. Para lang para magkasundo, no? Gagawin mo yung gusto niya o di mo gagawin yung hindi niya gusto. Kasi mahalaga sa iyo yung sunduan, di ba? Kaya kumbaga kay Lord, sige Lord, kung yun ba, sige Lord, walang problema. Basta mahalaga, magkasundo po tayo. Okay po tayo. Kung naiintindihan lang natin, kumbaga yung mga rules na yon is may dahilan ang Diyos kung bakit niya pinatupad yung mga yun, ano? Ngayon, hindi na anumang pagkain pinapasok sa bibig ang nagpapadumi sa ating pagkatao, kundi yung malabas, no? Hindi mo nga kinakain ng baboy, mapanghusga ka naman, mapanglait ka naman ng kapwa, mas marumi ka pa dun sa baboy. Yes or no? Yes. Di ba? Mapagmura, mapanglait ang bibig. Yun yung nagpaparumi. Yung mata natin, yung kalaswaan, yung pagmamaliit ng kapwa, yan yung nagpaparumi sa ating pagkatao. No, hindi. Kaya bago ka kumain, sabi naman ng Biblia, ipagpasalamat. No, wag naman tayo parang kain lang ng kain na hindi tayo nagpapasalamat. Minsan nakakalimutan natin, pero sorry po. Habol mo pa rin yung pasalamat. Ihabol, wag yung hindi ako nagpapasalamat. Next time na lang. Wag, pasalamat ka sa kalagitnaan. Kung doon mo maalala, magpasalamat ka. Sa dulo, doon mo maalala, magpasalamat ka. Basta ipagpasalamat lahat ng pagkain. Ayan, yung mga anak ko lagi ko sinasabi. Sinasabi natin bago kumain. Thank you Lord for the food. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan para bang Lord, linisin niyo po ito, ganyan. Pwedeng ganon, pero hindi laging ganon kahit Lord. So, thank you Lord sa pagkain kakainin namin. Diba? May kakainin kang merienda. Lord, thank you po. Naalala ko na nung nag-pray si Nico. Lord, thank you po parang sa Tagalog. Thank you Lord sa panlasa namin. Yung taste buds kasi sinasabi sa kanila. Kung gaano tayo ka-bless na meron tayong panlasa. Kasi kahit na gaano kasarap yung pagkain, wala kang panlasa. Ay, grabe. Naranasan ko yun ng COVID talaga. Yung hotdog, yung kanin, pareho ang lasa. First time kong naranasan yun. Kahit yung tuyo, may konti yung tuyo kasi maalat eh. Nararamdaman maralasan mong konti. Pero totoo nga, pareho lang. Parang walang pagkakaiba. So, Lord, salamat. Meron kaming palasa. Na-appreciate namin yung likha mo. Na-appreciate namin yung lasa ng gulay, prutas, yung karne, no? So, praise God. Sige, tuloy tayo para makausap tayo. So, yun nga, umano tayo sa baboy, na-segue tayo sa baboy, no? Ngayon, kung mayroong makikipagtalo sa inyo na sila, ayaw nila, irespeto natin sila. O wag natin sila para bang pilitin or ano, kung yun yung dikta ng kanilang simbahan o ng kanilang guro. 16, sa tindi ng kanyang gutom, no? Dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, ewan ko, para bang yung bang sa kanya yung trabaho ba niya, trabahong para may matirahan lang na hindi binabayaran? Parang gano'n ang labas kasi talagang sagad na sagad O talagang gano'n lang talaga ang taghirap ng panahon na yun. Kasi kung may kita siya, kahit pa paano makakabili siya. Pero dito lumalabas na talagang sa panahon na meron siya, talagang
wala rin nagbibigay ng pagkain kasi nga tagutom. Baka nga yung mga baboy na to payat din dahil Walang supply na. gipit din, no? Well, pwede na lang nating drawingan yung kwento pero tuloy tayo. Halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, no? Kita niyo pagkain na lang ng baboy, bungang kahoy. Yun na lang din ang pagkain niya. Ngunit sa verse 17 dito na parang sumindi ilaw. No, kumbaga ato na yung conviction sa kanya. Nagising na siya sa kanyang pagkakatulog. Pagkakamali, nagising na siya dito. Sa verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Praise God. Alam niyo ba, para lang ma-refresh lang tayo, no, siguro iba sa atin alam. Yung kultura nung mga Hudyo, kapag ikay umalis na, ituturing ka ng patay. Alam niyo yung mga Muslim, kapag yung mga anak nila nag-convert halimbawa sa Christianity, Wala na, patay na. magkaano talaga sila? Parang magkakaroon ng seremonya na patay na. Wala na sila. Hindi na nila talaga parang ina-acknowledge na wala yung anak nila, wala na, talagang patay na. So, kaya mababasin ninyo yung tatay dito, binanggit dito na mamaya basahin natin kasi binanggit niya dito yung kapatid mo na patay muling nabuhay. 'Di ba? So, tuloy natin muna 'yan, ano. So, hindi na po ako yun yung sabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Naintindihan netong bata na anumang kasalanan niyang ginawa, sa Diyos niya una ginawa. Amen? At yun din yung totoo sa atin. Ano man ang gawin natin sa kapwa, yun yung ginawa. Una natin ginagawa sa Diyos. Kasi kahit paano nung siya nasa kanya, sa poder ng ama, tinuturuan ng ama na siguro mga aral. Yeah, definitely. Kasi alam niya tong ganitong ano eh. Alam niya eh. Kumbaga merong paggabay din naman itong magulang. At least dito sa kwento na to, no, kung ba't niya naisip itong bagay na to. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Yan ba, mga kapatid, sa ating mga sarili, sa pagkatao nyo, pagkatao ko, pagkatao natin, nasasabi nyo ba sa Diyos na Lord, di ako karapat-dapat tawagin mong anak? Bakit? Kung tatanungin ko kayo, bakit? Bakit mo nasasabi yun? Kasi nagkakasala. Ang isang maruming basahan. Kasi may pagkilala tayo, no? May pagkilala tayo ng ating pagsuway, pagsalangsang sa Panginoon. Kaya, yung mga tao na, kumbaga, ginising ng Panginoon sa ganung pagkakamali, sobra nilang na-appreciate ang Diyos. Sobra nilang ramdam ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. At ang tinatawag nga dyan joy of salvation o yung galak ng kaligtasan, kagalakan, dulot ng kaligtasan. Dapat yun ay baon-baon po natin. Amen. Na tayong mga tao na hindi karapat-dapat na mahalin ng Panginoon dahil tayo nagkasala. Sa konteksto na to, itong prodigal, malinaw na malinaw, imahe tayo na itong prodigal na to. Hindi tayo karapat-dapat tawaging anak. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil tayo nagkasala. Natin, paano naman, ginawa ng ama sa kanya, no? So, gusto na lang niyang maging alila.
sa 20 at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. At eto na, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang tatay, no? Kanyang ama. Malayo pa lang. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, yakap at hinalikan. Babaw yung babin eh. Pero ano ginawa ng ama? Tumakbo siya, sinalubong niya, winelcome niya, yakap niya at hinalikan. No, hindi niya alintana yung baho, yung dumi, yung itsura ng kanyang anak. Wala. Bakit? Bakit parang ganun na lang kasaya itong tatay niya? Basahin natin sa susunod. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Tama, kung ano yung na-realize niya nung una, yun din yung sinabi niya. Talagang naintindihan niya na yung nangyari. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Pinaligo muna sana nung tatay. Hindi, baka... Excited. Sa atin kasi araw-araw naliligo eh. Baka nun, hindi masyado. Excited. Tsaka baka may mga pabangong ano na rin nun, matatapang. Pero yun na rin yun, no? O baka naman nakaligo naman tong anak. Hindi lang nakabis na. Baka may ilog siyang nadaan, medyo amoy nga naman baboy. Uuwi nga naman sa tatay eh. Baka nagbasa-basa na po. Pero di natin alam yun. Ano? Wala lang. Asa na ba ako? So, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Yung word pinakamagandang damit, top of the line agad yung binigay ng tatay. Hindi man lang yung pinagamitan ng panganay. Kunin nyo. Wala, talagang, bakit? Sobrang saya. Itong tatay, sobrang saya. May pagdiriwang sa kanyang damdamin na nagaganap. Kaya, sige, dali. Huwag kayong double time. Yung anak ko, nandito na. Ano ba hinihintay nyo? Dali, kunin nyo pinakamagandang damit. Anak ko to kasi bakit? Sino ba sumasalarawan dun sa tatay? Anak. Diba? Dahil bumalik ka sa akin para makita nila ako sa'yo, bihisan ka ng maganda. Diba? Hindi papayag yung tatay na ang reflection kasi nung magulang isa anak. Tama? Kaya binihisan niya agad. Kasi bumalik na siya eh. Nagbalik loob na itong bagamat hindi na kinikilala nung anak na siya tawagin anak at alipin na lang, pero hindi pinansin yun ng tatay. Hindi pinansin ng tatay yun. At tuloy, eto na sa verse 23. Maliban dun sa bihisan niyo siya, suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Alam niyo ba yung singsing, ang tawag dito is yung signet ring. Ito yung singsing na pangtatak. Yun yung mga gamit nung unang panahon. Na nagsasabi na yun yung tawag dito, karapatan. Binalit ng tatay yung karapatan ng anak bilang anak. Yung singsing, yun yung sinisimbolo nun. No? Huwag na natin bulaklakin yun. Talo na tayo. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Ito na yung dahilan. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Patay na. Namatay na to. Noong ito'y nagdesisyon na lumayo sa akin at nagpakasarili, namatay na ang anak ko na to. Ngunit siya ay nabuhay. Kaya sobra naman ang saya. Pagdiriwang. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Palakpakan natin ang Panginoon. Kita nyo, gano ang pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, i-reflect natin syempre ang ating mga sarili kung paano natin iniibig ang ating mga anak. No? Of course, nire-respeto natin yung mga desisyon ng ating mga anak. Pero kapag sila lumapit at tumingin ng tawad, huwag ho nating ipagdamot yung pagtanggap. At sa tingin ko naman, lahat naman tayo dito malambot ang puso.
sa mga anak natin pag sila'y nag-sorry. Amen. Diba kahit minsan nabibisit tayo, sorry na. Sige na, muna ulitan. Medyo may pagalit pa minsan. Kumbaga, maglaan tayo ng oras para pag-isipan, ano ba tumatakbo dito sa isip ng tatay na to na baka hindi natin gawin yun eh. Di ba kinuha yung pera mo? Halimbawa, Brother Mario, meron kang 1 million, no? Kinuha ng anak mo kalahating milyon. Siguro magigil taman, nakaabot tayo kaya. Sige, bahala kay biye mo. Babalik. Tapos babalik yan, tsuka ken. Sisyari pa eh. Diba? Pala mo. Pala mo na eh. Isa mo siguro na eh. Dukal niya. Wala na akong pera eh. Kumbaga, sobra yung pinakita dito ng tatay na pagmamahal. Kasi nakita naman niya kasi na mas mahalaga yung kondisyon, mas mahalaga yung anak niya sa kayamanan. Yun lang yun. Mas mahalaga yung kalagayan ng anak niya na siya nakapagbagong buhay, na-realize niya yung pagkakamali niya. Mas mahalaga pa yon sa kayamanan na meron ako. Nagsisi. Mas mahalaga pa. Mga kapatid, huwag tayo makontento na halimbawa kami nung sinasample ko lang kasi syempre may bago tayong bahay. Na parang makontento na ako na okay na yung bahay tapos hindi ko naintindihan yung mga anak ko. Hindi. Napakababaw kong tao. Kung parang satisfied na ako, wala na akong pakialam kasi okay na, ko na yung tiraan nila balang araw. Hindi. Ang kagalakan o para bang bibigay pa sa akin ng iba yung saya. Syempre ang Panginoon is yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos ng mga anak na pinagkatiwala niya sa akin is ma-realize nila yung kanilang pagkakamali at sila yung magbalik loob sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag natin tawag dito, pwede naman tayo magsisiyan pero parang hindi na, sayang na lang yung panahon na magsisiyan. Na para bang kung yun ang gagawin ng tatay dito, Bob, kay kamong gate. Diba? O nanumburi mo. Diba? Di mo ba naalala yung ginawa mo? Walang kinwento yung tatay sa nakaraan. Wala siyang sinumbat, wala siyang sinabi na nasan yung pera? O nasan yung Wala siyang sinumbat. Ginakap lang niya kasi bakit? Nga, mas mahalaga dito sa tatay na to yung aral na tutunan ng anak kesa sa yaman na meron. Sige, okay na yun. Kaya natin ipundaro yun. Actually, magdidiwag tayo. Amen? So, susunod pag-aaralan natin yung kapatid. Kasi may isa pang anak eh. At napakaganda nito. Itong dito sa kapatid. May matututunan din tayo dito sa kapatid. Pero sa ngayon, gusto ko lang po kapatid na pagbulay-bulayan natin gaano pag-ibig ng Diyos na sinasalarawan dito sa kwento. May papantay ba sa ganong klase ng pag-ibig? Kahit tayo mahihirapan gawin. Pero yun yung iniaalok ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Bukas na bukas. Walang pumigil, walang gwardiya na parang hindi siya pinapasok. Wala, siya mismo. Linakap niya. Kinalikan pa nga. At nagkaroon pa nga ng piging celebration na nangyayari. Kung meron sa atin tao na maaring nakasakit ng ating damdamin, no, at sila'y lumapit sa atin at humingi ng tawad, tanggapin natin yung paghingi nila ng tawad. Ito, tatay pa to. Kumbaga, kung sabihin natin ang Diyos ang illustration dito, ang Diyos di naman nagkakamali eh. Tayo ang tao nagkakamali. Mas lalo dapat tayo magpatawad. Ang Diyos na hindi nagkakamali, nagpapatawad. Tayo pang taong pamali-mali, hindi magpapatawad. Masyado naman nata tayong mapagmalaki ata nun. Masyado naman tayong bulag sa kalagayan ho natin sa Panginoon. Amen? So, mabuti po bang Diyos? Amen. Amen. At sana ho, yung pag-ibig po ng Panginoon na yan, ang siyang maghahari sa ating mga puso.
Amen? May pagkukulang man tayo, may pagkakamali tayo. Kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Bakit? Anak kanya eh. Anak niya tayo eh. Amen? At paano tayo naging anak? Ulitin ko lang. Naging anak tayo, naging bahagi tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil meron tayong Panginoon Kristo na nag-alay ng buhay, tumigis ang kanyang dugo para malinis ang ating mga kasalanan. At ipinagkaloob, bigay na regalo ang kabanalan niya, nang sa ganun tayo maging karapat-dapat. Amen? Tayo ngayon ay malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin sa presensya ng Diyos. Pwede tayo lumapit. May pagkukulang tayo, yes, pwede tayo madapa. Pwede tayo magkamali. Pwede tayo may maisip o may magawang hindi maganda. Amen? Hindi tayo perfecto, ngunit inuhubog tayo ng Diyos. At magtiwala tayo sa pag-ibig ng Panginoon na siya'y bukas palad na tatanggap sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.